Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usaha niya karon. Salamat kayong natay bisita. Dugay na ning akong gi-invite ni sa una, nagguba siya may gaguba ng among kuan diha kadang kani grahian sakyanan. Katulo siguro na ako na imbitara, wa gyud mare karon dari ra. Salamat kayo. Siguro ikaw ga-invite niya Nel. Siguro salamat kayo maintag permanente na. Dire na siya mag-receive ba. So gahapon nagpadayon ta og hapang-hatag sa atong trucks, nagpa-print ang gyud tag ato ang trucks, pa-print ta og mga 1,000 kayo pa maabot tong atong gi-order. Mao na atong isugdan og panghatag gahapon. Kanang nga trucks karon naa na jud na atong ngalan. Ang ngalan na siya nga trucks. So mao na atong mga kalihukan gapon Sabado dayon. Ang choir nakasulwi na sila, nakatag trucks, nakasulwi na sila duha ka kalag ang ilang na save. Ang uban ng hatag truck. So salamat kayo. Siguro nagmonitor man siguro mo sa hitabo sa kalibutan. Dapil lampod nila ako o pahibalo sa matag usa basig ang uban ninyo wala kay balo nga ang nuclear submarine sa Amerika duha ka buok tuwa na duol sa Russia. Gitagaan man nag-deadline ang Russia sa Amerika nga gitagaan na mo 50 days, 50 days nga kinahanglan undangon na ng imong pagpanulong diha sa Ukraine. Daghan na kayong distraction sa Russia karong mga panahon na tungod kay labanan man pud sila sa NATO. So mao na ang mga hitabo sa kalibutan karon nga atong gi-monitor kay wala ta kahibalo sa unsay mga mahitabo in the future. Pero ang kadaghanan ron mga wali sa YouTube, no? Bahin sa rapture, bahin sa second coming. Mao na atong makita diha sa YouTube. Ang uban hinoon dili kay ta makuha, dili kay ta mutuo, pero kadaghanan yun mo maka biblical man. So mao na ang atong mga naobserbahan sa kalibutan karong mga panahon na. Magpadayon ta sa atong mensahe, manindog ta atong basahon na nasa screen. Hebrews 9:22. Kanang Hebrews 9:22, ako yung giparugan ang gasulat ani si Paul. Daghan man gud kayong gaingon ani nga dili lagi si Paul ang gasulat, pero og matun-an na nato sa Timothy, sa katapusang part sa Timothy, mahibalan na nato nga si Paul ang gasulat aning book of Hebrews. Paul kanang ato ang apostle to the Gentiles. So mao na siya ang gasulat aning Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Okay na mo? Okay, Hebrews 9:22 kamoy basa ani, ready, read. Atong utrohon nagbasa Hebrews 9:22, ready, read. Ang pota-ama na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa matag usaha nga niya karon. Salamat sa mga bisita. Salamat Ginoo sa among fellowship sa snack. Salamat kay Amahan. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagahatag wisdom sa among Sunday school teacher, pagtudlo sa imong pulong. Salamat Amahan sa awit sa choir. Naandam among kasing-kasing sa paminaw sa imong pulong. Amahan, salamat kay Ginoo. Kay ikaw sa kanunay nagapahinumdum ka namo Ginoo. Kanang adlaw ni sa paghatag kanimo pasidungog. Adlaw ni nga paghatag nimo og dako kayo nga pagtagad tungod kay nasayod kami. Wala mi mahimo Amahan kung wala ikaw. Ang tanan gikan kanimo bisan among kinabuhi.
Mahal naman langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo nining kahaponon, tabuni kami sa bililo ni mandugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Kani among mga ekwipo gipanggamit, proteksyon ni Amahan. Ug salamat Ginoo, ikaw nagapadayon sa among mga ministry dinhi bisan kanang among streaming. Salamat Ginoo sa among kanis nga niya uban kanamo kanunay. Ug Amahan, kini imong pulong tagaay gahom. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, so lingkod ta. Mao ni ang imong gibasa nga gisulat ni Paul. Nandiri ha. Og hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo. O gawas sa pagpaagas og dugo walay pagpasaylo. See? Gawas sa pagpaagas sa dugo, walay pagpasaylo. Mao na ang gisulti ni Paul, ang atong apostol, nga once upon a time, usa siya ka rebellious fellow, nagrebelde sa pagtulungan ni Jesus Christ, pero hangtod nga gipakita siya dito sa Damascus Road ni Ginoong Hesus mismo o naputa siya pero gipaayo ra pod siya Ginoo. Pagkuman ana gitrain siya sa Ginoo dito sa Sinai. Pagbalik niya nag-alagad siya ni Jesus Christ hantod sa kamatayon. Mao na ang gisulti niya siya. Ug hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo o gawas sa pagpaagas sa dugo walay pagpasahilo. So ang ato mensahe naguluhan kini siya og the saving power of the blood of Jesus Christ. Mao na ang ato mensahe. The saving power of the blood of Jesus Christ. Mga igsoon o mga igsoon nga babae o mga igsoon nga lalaki diha ni Kristo, wala na ilain nga dako kayang pagpadayag sa gugma sa Dios kaysa iyang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. That is a sacrificial death. Sacrificial death of Jesus Christ on the cross. Mao kato ang great demonstration, the greatest demonstration of love to mankind. Ang iyang bililhong dugo, wala po to hinuon mo agas, wala to mo iya gipatulo nga kawang. Kadtong iyang dugo, gipagawas to alang sa imong kaluwasan o alang sa akong kaluwasan. Pinaagi sa iyang dugo, mao to ang gilukat sa silot sa atong sala. Mao to ang nag-redeem ka nato, lukat ka nato. Pinaagi sa dugo ni Jesus Christ, napasaylo ta sa atong mga sala. Pinaagi sa dugo ni Jesus Christ, nahinluan ta sa atong mga sala, ug nahimo tang matarong atubangan sa God the Father. Pinaagi na sa dugo. Sukad pa sa makaingon tag dawn of time, sukad pa sa dunay panahon nga nagsugod ang kabuntagon. Ang tao nangita gyud siya redemption sa iyang mga sala. O sukad niya atong panahon na dunay duha ka mga pamaagi nga gipangita nila nga aron sila malukat sa ilang mga sala. Ang duha ka mamaagi maunang mga buhat ang isa, ang ikaduha pinaagi sa ilang faith, pagtuo. Mabasa nato na in Genesis chapter 4. The first two humans, ang pirmirong duha ka tawo nga natawo sa kalibutan, kani sila ang ngalan na hibalo mo si Cain ug si Abel. Si Cain ug si Abel. Now,
misulod sila, biduol sila sa presensya sa Dios. O nag-offer sila og sacrifices alang sa ilang mga sala. Si Cain, nag-offer siya og mga buhat sa iyang mga kamot. Siguro makaingon ta buhat sa iyang kamot, siguro mga bungas kahoy, siguro mga watermelon, ug unsa ba tanan nga produce niya sa iyang farm, mao na iyang gi-offer ngadto sa Ginoo. Abi nimo ang iyang offering gi-reject sa Ginoo. Genesis chapter 4, verse 3 and 5. Di na nato tabasa mauna sa gi-reject sa Ginoo. Si Abel nag-offer siya og dugo sa innocent substitute. Nag-offer siya. O si Abel ug ang iyang offering gidawat sa Ginoo. Gidawat sa Ginoo. That is Genesis chapter 4:4. So, si Cain, ningduol siya sa Ginoo on the basis of his works. Si Abel, minduol siya sa Ginoo on the basis of his faith in the blood. Gidawat sa Ginoo. Katong duha ka tawo, may approach na sa Ginoo tungod kay ipaduol sila sa Ginoo nga mao ninyong buhaton diri kanako. Ug mao to ang mga kinahanglanon bitaw nga naa sa ilang mga kasing-kasing nga kinahanglan gyud sila og muduol sa Ginoo. So, mao na ang nahitabo almost 6,000 years ago. After that, ang sala sa tao, magdala siya og animal dito sa templo. Dito sa templo, tagbuon siya sa pare, dayon magdalag kutsilyo siya, hilhilo niya ang liog sa animal, paagasan og dugo, katong dugo, kuhaon sa pare, ihalad. At that point in time, mapasaylo ang tao sa iyang sala kung magdala siya ang animal. Dalon lang sa templo, then sa tabernacle, then nagkadugayan dito sa templo nila, gihimo na. Pero sa Israel, kausa sa isa ka tuig, kana mag-ihaw gyud na sila o mag-ihaw silang animal, paagasan og dugo para kapasayloan sa tanang tao. Daghan kayong mga animal ang ilang pagasan og dugo dito sa templo para lang mapasaylo ang sala sa tanang tao sa Israel. Yun na ang ilang mga practices. So, ini nga kabutagon atong tan-awon ang pulong sa Dios o atong i-reflect ang kana bang makaingon nato makalipay nga kamatuoran bahin sa dugo ni Jesus Christ nga maoy nagaluwas kanato. Siguro karon og maniid ka sa mga kasimbahanan, talagsa na lang kaayo ang magwali sa dugo ni Jesus Christ. Kay murag ilaha ng wala na kay matagag pagtagad ba. Pero kita padayon ta og wali sa dugo ni Jesus Christ tungod kay pinaagi niini dinhilan ta nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Paminaw lang mong maayo ani nga mensahe tungod kay siguro matikod ka nga ang kaluwasan pinaagi lang sa dugo ni Jesus Christ. Number 1, the blood redeems us. Ang dugo maunay naggihimo sa Ginoo nga gilukat ang silot sa atong sala. Silot sa atong sala, dugo na ang gigamit sa Ginoo nga gilukat niya ang silot sa atong sala. Abi nimo, kitang tanan, apil ko, kitang tanan, once sulugoon ta sa sala. Once we were slave to sin. Pero si Ginoong Hesus, gibayran niya ang presyo sa atong kagawasan uban sa iyahang kaugalingon nga dugo. Uban sa kaugalingon niyang dugo. Kamoy basa ra gud ng Ephesians chapter 1 verse 7. Gisulat na ni Paul. Ephesians chapter 1 verse 7, kamoy basa ana, ready read.
Okay. Kanilang inyong obserbaran, no? Dili ta mosulti og mauni kung dili pinaagi sa pulong sa Dios. Dili ni kaning opinions pastor. Kita dinhi sa The King is Coming Bible Baptist Church, kung mo ni atong isulti, mauni ang pulong sa Ginoo. Kung magsukwahi gani ang mga opinion sa pastor o against sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mao na kanunay ang mapatigbabaw. Mao na kanunay. So mao ni ang gingon ni Paul siya, diha sa kangkinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo. Ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Kanang uban nga pagtulunan nga ang dugo ay na magtuo ang dugo kay nauga na siya, ako na nang gisulti dire, pero ako lang isulti dire ang pulong sa Ginoo, ang sa Bible nga katong pagkabanhaw ni Jesus Christ, katong iyang dugo nga gipaagas dito sa cross, iya tong gidala dito sa mercy seat sa langit. Mercy seat sa langit. Kung ani ba ang nahitabo ba? Dito sa kalibutan, ang Israel, pinaagi ni Moses, kipahimo silang tabernacle. Sa tabernacle, na Holy of Holies, na Holy Place. Kanang tabernacle nga gipahimo sa Ginoo ni Moses, dito sa kalibutan, naapod na yung tabernacle dito sa langit. So, dito sa tabernacle sa kalibutan ay mercy seat. Dito sa langit po, sa tabernacle dito, naapoy mercy seat. Okay. Ang dugo ni Jesus Christ, pag humanyag pagkabanhaw, wala siya nagpahikap sa mga babae nga nag-adto niya, tungod kay wala pa siya kasaka dito sa amahan. Katong iyang dugo, gidala to niya sa mercy seat dito sa langit, dito sa atubangan sa God the Father. Ang basahon na, ngondre. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, kanang more perfect tabernacle, mauna katong tabernacle dito sa langit. Not made with hands, wala na gihimo sa makamot, kay ang Ginoo na naghimo. That is to say, not of this building, dili itong building dili sa yuta. Verse 12, ngunit ni, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place. Kaning holy place, katong dito ni sa langit. Katong mercy seat dito. Having obtained eternal redemption for us. So, hantod aning panahon na, karon nga gasulti ko ninyo sa matag usa, o sa moabot mga panahon, kaning duguan ni Jesus Christ nga gipaagas dito sa cross, dito sa Calvary, buhi pa na kayo, tuwa na karon sa atubangan sa mercy seat sa God the Father. Mauna nga, bisan karon, epektibo kayo na nga dugo, wala na mauga. Wala na mauga. Hantod karon, effective kayo na nga dugo ni Jesus Christ. So, ang dugo ni Jesus Christ, mauna gigamit sa paglukat sa silot sa atong sala, sa silot sa akong sala, sa silot sa atong sala, tanan. Mauna, katong dugo nga gipaagas niya dito sa cross. So mauna giingon ni Pablo, Ephesians 1:7. Kaning si Peter, sa lain nga nagsulti niya, itong basahon. 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Verse 18, kamoy basa na, verse 18. Ready, read. Verse 19, go. So, mauni kayo ni Pedro, katong kaniya si Paul, kaniya si Pedro, so lain-lain ni siya, muna gisulti ni Pedro siya, tungod kay kamo nahibalo, nga kamo wala gitubos, pinaagi sa madunuton nga mga butang, sama sa plata o bulawan, gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi, nga dadawat pinaagis tradisyon gikan sa inyong mga amahan. Verse 19.
apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa. Mao na naa siya, the blood redeems us. The blood redeems us. Number 2, the blood cleanses us from all sin. Ang dugo maunay galhugas nato gikan sa tanan nato mga sala. Tanan nato mga sala. So walay lama sa sala nga naa sa lalom kaayo nga dili mahugasan sa dugo ni Jesus Christ. No stain of sin is too deep for the blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesus Christ mao na naghugas nato nga naputi ta sa kahugawan sa sala, naputi ta sama sa snow. Sama sa snow. Mao na gisulti ni John. Si John na po gasulti ani. 1 John 1:7. Kamoy basa lang 1 John 1:7. Read. So, mao ni kayo ni John, yun siya, 1 John, yun siya. Apan kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakigambitay sa usa ug usa, ug ang dugo ni Hesus, ni Kristo, nga iyang anak, nagahinlo kanato, gikan sa tanang sala. Tanang sala. Mao nang gisulti ni John. Kani si John, usa kini ka disciple sa Ginoo nga suod kay sa Ginoo. Sa matter of fact, mabasa nato nga kani si John, magsandig-sandig ni sa dughan ni Jesus Christ. Itong diri pa sila sa kalibutan. Mao na nga masabtan nato nang isulat ni John, daghan kay siya exposition kaysa ubang disciple. Matthew, Mark, ug Luke. Mas daghan siya. Siguro ato masabtan nga samtang siya sandig-sandig kay siya may kinabatan-unan sa tanang disciples. Samtang siguro siya nagsandig-sandig ni Jesus Christ, istorya siya, daghan siguro ang gisulti ni Jesus Christ diya mo nang daghan siyang nasulti sa iyang mga ipangsulat. So mato pa niya, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin sa tanang natong mga sala. Number 3, the blood justifies us. Ang dugo, mauni ang nakahimo nga matarong ta at tubangan sa God the Father. Na matarong ta. Pinaagi sa aning dugo ni Jesus Christ, gideclare ta nga matarong ta at tubangan sa Ginoo dili sa atong mga buhat apan pinaagi sa iyahang dugo. Pinaagi sa iyang dugo. Arita sa gisulti ni Paul, Romans 5:9. Kamoy basa ng Romans 5:9. Read. Tumaure, ingon rin nan, mas labaw pa. Ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo. Kita maluwas. Gikan sa kapungot, pinaagi kaniya. So, pinaagi sa dugo ni Jesus Christ na matarong ta at tubangan sa God the Father. Kanang gideclare ta ba, kanang marag sa korte bitaw, kanang sa korte doon na kaso dito, then yun ang huwes, wala na kay sala. Pag kuman sa hearing, wala na kay sala. Gideclare ka na righteous, yung wala na ni, gideclare ta nga wala na tayo sala at tubangan sa God the Father because of the blood of Jesus Christ that we believe. Mga itong ituhuan. Okay, number 4. 7 points naman kaya kanang 7 God, mao na ang numero sa Ginoo. 7 points na, bisan gani ang gospel, 7 points man na, 7 bowls, 7 trumpets, na siya. Number 4. The blood brings peace with God. The blood, ang dugo, mao na nagdala og kalinaw uban sa Dios.
Sabi nimo, sa wala pa ka masave, dunay kaligut-gut ang Ginoo nato. Kaaway ta sa Dios. Kay samtang ang Dios gihigugma ta niya pag-ayaw mao nang niadto sa cross, pero ang tao mo dumili gyud pag-ila sa Dios. Kung dumili siya nga, wala. Anang Diyos, istorya naman na nila. So, once upon a time, there was an enmity between God and man. Pero karon nga believer ka ni Jesus Christ, doon na kalinaw, pinaagi sa iyang dugo. Pinaagi sa iyang dugo. Ang kasulat ni si Paul, Colossians chapter 1, verse 20. Kamoy basa na tanan. Colossians chapter 1, verse 20. Ready? Read. So, mauna niya siya kay Paul, yung siya, og sa nakahimo na, og kalinaw, pinaagi sa dugo sa iyang cross. Pinaagi kaniya ni Jesus Christ sa pagpasiguli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Pinaagi kaniya, ako mag-ingon, bisan kung sila mga butang sa yuta o mga butang sa langit. So, the blood of Jesus Christ brings peace with God. Mauna ang giingon ni Paul. So, karong panahon na, kung ikaw na believer na ka, nga midawat ka ni Jesus Christ nga mong buktong personal manluwas, doon natay kalinaw diha atubangan sa Dios, pinaagi na sa dugo ni Jesus Christ. Mauna yung gisulti sa pulong sa Dios, dili na may gisulti sa preacher. Ang gisulti na sa pulong sa Ginoo. Number 5. The blood gives us access to God. Ang dugo, mauna naghatag nato nga makasulod da sa ngadto sa atong Ginoo. Ngun ani mangod ang hitabo ni at gisulti man na sa atong Sunday school ganiha. Kanang templo o katong tabernacle kaniadto kay kanang tabernacle mauna temporary na siya nga naadiha ang presensya sa Ginoo. Pagkahuman na naa siya, naghimo gyud silang templo panahon ni Solomon na. Okay, so anang tabernacle or templo naa din ay gihinganlan og Holy of Holies. Holy of Holies. Kanang Holy of Holies naa siya tabil. Naa siya naktabil ba ana. So dili na masulod sa tao anytime ang makasulod diha katulang pinakataas nga pare diha, chief priest, high priest, makasulod diha sulod lang sa isapod kay usa sa katuig. Magdala siya ang chief priest og dugo dito sa mercy seat. So kana lang siya makasulod dito. Dayon naa diha ang tabil. Tabil nga pagpahibalo sa matag usa nga walay laing makasulod diha kana rang chief priest kausa siya sa katuig. Now, kanang tabil nga diha sa tabernacle or sa templo dadtong diha sa cross diha si Jesus Christ sa cross nagpaagas og dugo katong pag-ingon niya it is finished na human na kadtong tabil ana naa siya na gisi to gikan sa ibabaw pa yung taas. Nagisi to siya. Ang buot pasabot ana naa makita nato sa tanan katong mercy seat dito. Meaning tanang tao makasulod na dito. Okay. So, muna atong gipasabot diri the blood gives us access to God. The veil is torn, ang katong veil nagisi ito siya. O karon kita nga mga believers sa Ginoo isog na ta makasulod sa presensya sa Dios tungod sa dugo. So, mauna karon nga pwede ta mo luhod diha makikistorya ta sa Ginoo.
Sa una, dili man na pwede. Dili na pwede sa una. Sa una, muagi pa ka atong pare, ang pare makag-istorya sa Ginoo. So, tungod ana naa siya nga believer na ta ni Jesus Christ, nga gisi itong tabil, karon pwede na ta muluhod dire, makag-istorya ta sa Ginoo. Pag-ampo ta, mao ni paagi nga mag-istorya ta sa Ginoo. Kung ang Ginoo mag-istorya nato, basa ta og Bible. Basa ta og Bible, mao na ang paagi nga gihimo sa Ginoo kung siya mag-istorya nato. Pagbasa ko nimo og Bible, ana na siya, na kay Holy Spirit, katong Holy Spirit, mo to mo pasabot nimo. Ano na siya. So, atong basahon nato ning bersikulo nga atong butang dire. Hebrews chapter 10, 19 and 20. Chapter 19, kamoy basa ana. Ready, read. Verse 20, go. Okay, ingon diri. Busa sa nakaangkon mga igsuon sa kaisog sa pagsulod ngadto sa pinakabalaan mo na kung ingon ni holy place, pinakabalaan pinaagi sa dugo ni Hesus. Pinaagi sa usa ka bag-o og buhi nga paagi nga iyang gigahin alang kanato. Lapos sa tabil nga ang ipasabot ang iyang unod. So, dako kayo ng advantage sa atong panahon karon kung believer ka ni Jesus Christ. Kaya anytime, mahimo kang muluhod diha, yung di ka kaluhod, mutawag ka sa Ginoo, maminaw ng Ginoo nimo. Pero dili pa ka save, magampo ka, dunggon ka sa Ginoo, makadungog ang Ginoo nimo, pero pasabton ka sa Ginoo nga kinahanglan pirmiro masave sa ka. Kay og dili ka save, makadungog lang ng Ginoo sa imong pagampo. Pero dili siya buhatag og pagtagad kayo nimo kay di man ka anak. Una-una ko ng daghang tao ana, daghang mga bata. Ngayon tong mga bata, tay, tagae ko kwarta tay be. Tanaw ka. Ngayo, dilip na kong anak. Dili ko ka muhatag. Di man ako mga anak sa mga ilad pa lang ni. Pero observare, kung sa kadaghan at mga bata dito, na ay imong anak dito, mingon tay, kaya ko kwarta tay be, kaya gigutom ko, palit ko pan. Tanaw ni mo imong anak, di ba? Isagwa kay kwarta, bukuot ka dito, mangita lang ko sa Cecilio dito kay yatag sa imong anak. Ingon na nga atong Ginoo. Wala na nga atong Dios. So, kung dili pa ka-save, kinahanglan ma-save ka. Mag-ambo ka, balikon ako, makadugog ang Ginoo nimo. Pero kung gusto sa Ginoo, ma-save ka. Pero save na ka, anytime, utawag ka sa Ginoo, maminaw ang Ginoo nimo. Ug tagaan og pagtagad sa Ginoo ang imong mga pagampo. Tulo man niya ang tubag sa Ginoo sa pagampo. It's either tubagon niya dayon-dayon, ngayon siya nga pagtagad lang. Pagtagad lang, wait. Ikatulo, no. Pero og mingon gani ang Ginoo og no sa imong pagampo, ambot pasabot na siya, do na siya pay maayong ihatag nimo, mas maayo pa sa imong giampo. Muna ang atong Diyos. So, the blood gives us access to God. Number 6, the blood overcomes the enemy. Ang dugo, maone nakapilde, nakabuntog sa atong kaaway. Sabi nimo, ang yawa, wala siya gahom sa usa ka believer nga gitabunan sa dugo. O, believer ka, gitabunan naman ka sa dugo. Walay gahom ang yawa nato. Ang iyaha lang, gusto lang siya mabaldata sa atong tinguha, sa atong kinabuhi. Pero di yun siya makababag tanan, makahamper lang siya.
kay maupod na iyahang abilidad. Pero Satan has no power over the believer covered by the blood. Tanawa ng panahon atong tribulation period, may ay mga believer. Revelation chapter 12 verse 11. Kamay basa ng chapter 12 verse 11. Read. So mao na ang nahitabo nila ingon diri si John may gasulat ani ingon siya. Og sila mibuntog kaniya kaniya mao ni ang Satan. Og sila mibuntog kaniya pinaagi sa dugo sa nating karnero. Og pinaagi sa pulong mao ning word of God. Og pinaagi sa pulong sa ilang mga pagpamatuod. Og sila wala nahigugma sa ilang mga kinabuhi hangtod sa kamatayon. So, tungod sa dugo, giwali nila ang pulong sa Ginoo, bahalag mamatay sila, wa sila mahalok silang kamatayon. Nganuman, ang kamatayon, physical naman na. Ang kamatayon sa ka-believer, pag kamatay nimo ang imong kalag, paingon sa langit, nindot kayo ang kinabuhi sa langit. So, the blood overcomes the enemy. Mao na ang gisulti. 6, 7, ikapito na niya siya. We must have faith in His blood. In Jesus' blood to be saved. Muna ang mabasa natin, Ephesians chapter 2, 8 and 9, and Romans 3:25. Mao ni ang positive side of salvation. Positive side of salvation. Nada ang negative. May negative side of salvation po. Kanaingon niya, not of works. Muna ang negative. Pero ako lang isulti ninyo ang positive. Ang positive of salvation is through faith. Pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan, dili na resulta nga relihiyoso kay ka. Dili abi nimo kanang mga tao magsimba gikan sa simbahan magluhod paingon didto din magkapikap ang mga santo dali ipang hapula silang naong. Dili na makal-save, dili na makaluwas. Salvation is not the result from being religious. Ang kaluwasan, dili na resulta nga maayo kayo kang tao. Ang kaluwasan, dili na resulta nga naghimo kag mayong mga butang. Diin man di ay gikan ang kaluwasan. Where does salvation comes from? Mauna gisulti ni Paul, ingon si Paul, through faith. Pinaagi sa imong pagtuo. Mangutana ka, unsa man ang faith? What is faith? The word faith refers to a conviction of a truth of something. Ang pagtuo mauna ang kanabang kumbinsido kayo ka sa usa ka kamatuoran sa butang, sa usa ka butang. Or lain pagkasulti is faith is belief. Saving faith is simply coming to the place where one believes with absolute conviction that everything the Bible says about Jesus is true. Ano na siya ang faith? Salvation is not the result of doing anything. It is the result of a lost sinner simply taking God at His word. Gikan sa iyang pulong diriyo. So, that is the clear teaching of some of the greatest and clearest verses in the Bible. So, atong basahon na lang nato na Ephesians 2, 8 and 9. Kami basa sa chapter Ephesians 2, 8 and 9, verse 8, read. Verse 9, go. Nakamatikod siguro ka diha nga akong i-underscore na for by grace are received through faith. Ako nang i-underlinean. And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. So, mo na kayo ni Paul, isa. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas.
pinaagi sa pagtuo. Sa manang grasya, kanang grasya, unmerited favor. Gipaburan ta, bisag, dili ta angay paburan. For example, dili ta angay luwason kay makasasala ta. Kung mutuo ka sa Ginoo, mutuo ka sa dugo ni Jesus Christ, luwason ka. Grasya na. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, paminaw, pinaagi sa pagtuo. Wala diri gingon nga, pinaagi sa pagtuo og mayong buhat. Wala diri gingon, pinaagi sa pagtuo og paingon og tungod kay reliyoso ka. Wala gingon diri, pinaagi sa pagtuo kay maayo kang tao. Wala, wala. Pinaagi sa pagtuo og kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios. Gasa mining gihatag na nimo. Kaning gasa imo ra maning dawaton. Kay og imo nang dawaton dayon bayran utang na dili na gasa. Kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. So mao nang gihimo sa Ginoo. Grasya ra pinagi sa pagtuo kay aron di ta magpahambog. Akong balikon lang pag-istorya sa miagi na kong istorya nga. Kung pinaagi sa mga buhat na mag-save, pag-abot na to sa langit, bugiro kay ta. Ngayon ka, nganong naman ka dire sa langit? Ani ako dire kay, sige mo kong hatag trucks. Manang niya ako. Iyong sige, ikaw, nang nampong ka. Aw niya ako kay kusupok ko muhatag sa simbahan o kwarta. Dapat hambugiro na kayo silang duha. Ang gusto sa Ginoo, way hambog. Maone ang kaluwasan, gasara. Kay dili sa mga buhat basin adunay tao magpasigarbo. So ingon niya ang faith ang atong kaluwasan. Sa Romans 3:25, puros man gisulti ni Paul. Romans 3:25 ingon dito, wala pa mo kabasa no, kami basa na. Read. Thank you. Karang ingon diri, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Kaning propitiation ang buot pasabot ana katong gihimo ni Jesus Christ sa cross. Mao toy buhat niya nga mawala ang kapungot sa Dios sa sala sa tao. Mao toy iyang gihimo dito katong gihimo ton Jesus Christ dito sa cross. Katong nagpalansa sa cross, pagas ang dugo dito na wala ang kaligut-gut sa kasing-kasing sa Dios sa sala sa tao tungod atong gihimo ni Jesus Christ. Yundre, kay kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad pasiguli pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangagi pinaagi sa pagka mainantuson sa Dios. So mao na siya. So, mao ni ang summary sa atong mensahe. I hope madili nimo malimtan ba. Mao ni ang summary nato. Deceiving power of the blood of Jesus Christ. Kamoy basa na. Ako lang sulti number 1. Number 1, kamoy basa, ready? Read. Number 2, read. Number 3, read. Number 4, read. Number 5, read. Number 6, read. Number 7, read. Thank you. Mao ni ang final word nako. Let us never take the blood of Jesus for granted. Dili nato i-take for granted ang dugo ni Jesus Christ. It is the most powerful force in the universe. It is the most powerful force in the universe. Is strong enough to save, is strong enough to heal, is strong enough to restore, and is strong enough to transform. If you have not trusted in Jesus Christ, today is the day of salvation. Ako lang utron pagbasa ang Hebrews 9:22, ug hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo o gawas pagpaagas sa dugo, walay kapasaylo, walay pagpasaylo. So, atong buhaton, trust in the blood. Saligan nato ang dugo, magkinabuhi ta nga gikubiran ta sa dugo, then, atong i-proclaim
ang power sa dugo. Revelation 1:5 ingon dito og gikan ni Kristo kinsa mao ang matinumanon nga saksi o ang unang gibanhaw sa mga patay o ang prinsipe sa mga hari sa yuta ngadto kaniya nga nahigugma kanato ug mihugas kanato gikan sa ato mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. So, kaning mawali kag dugo, dili ta makawali og dugo ug di ta mohisgot og gospel. Dili po ta makahisgot og gospel ug di ta mohisgot og dugo. Mauna ang nakatuna nato sa mga preacher. We cannot preach blood if we do not preach the gospel. We cannot preach the gospel if we will not preach the blood. Mauna na siya karon atong basahon ng gospel ni Paul. 1 Corinthians 15, 1-4. Kamay basa lang verse 1. Kamay basa. Ready? Mauna ang gospel. Ready? Ready? Read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Okay. So, mauna ang gospel. So, ang gospel, mauna siya, number 1. Pito gyapon ni siya. Pito ka elemento gyapon ni. Kaya pito, mauna ni number si Ginoo. So, ang gospel morning, how Christ died. Giunsa pagpakamatay ni Jesus Christ, nagpaaga siya dugo. Then, ikatulo, para to sa ato mga sala, for our sins. Number 4, according to the scriptures. Number 5, gilubong siya, buried, then rose again, nabanhaw siya according to the scriptures. Maunang gospel. Now, dugang pa, ingon si Paul, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ingon si Paul further siya, believe it in your heart. So, believe in your heart, then confess. Dili ang confession ani mo nakaluwas. Ang nakaluwas ani ang imong pag-believe. Now, ikaw nga nakadungog na aning gospel, nga ingon how Christ died for our sins according to the scriptures, buried, rose again according to the scriptures. Nakadungog kay ni, nakasabot kay ni, ingon si Paul, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pag humana na siya, imo nang gihimo, ingon si John, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Sumao na gisulti ni John. Ikaw, nga midawat ni Jesus Christ, kay mong buktong personal manluwas, gitagaan kagahom nga mahimo kang anak sa Dios. Bisan kadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. Mo na gisulti sa pulong sa Dios. Dili na mo gisulti sa preacher. Mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. So mahimo kang anak, abi nimo no, dako kayong dungog nga mahimo kang anak sa Ginoo. Nganuman, sa una ang ginganan og anak sa Ginoo mga angels man. Pero karon kung believer ka ni Jesus Christ, kinasing-kasing kami dawat na niya, kinasing-kasing gitawag ka nga anak sa Dios. Nindog ta makapota. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat sa imong pulong. Salamat sa kabilin nun imong dugo. Kung akong ipangamuyo kanimo, Amahan, nga kini nga mensahe mo lugdang nis kasing-kasing sa matag usa, Amahan. Kung doon na pa man din, Lord, nga dili pa sigurado silang salvation, akong ipangamuyo, Amahan, nga dili unta sila maulaw, Lord. Ilang dawaton ka kinasing-kasing sa ilang nga buktong personal manluwas aron makamahimo silang imong mga anak. Ako mong inimbitaron niining kahaponon. Kung dawaton nimo si Jesus Christ kay imong buktong personal manluwas kasing-kasing, pataas lang imong kamot. Pataas lang. Pataas lang imong kamot sa atong mga bisita. O salamat kayo. Napay salamat, paubos na.
napailaing mo dawat ni Jesus Christ. Kaya mo buktong personal manluwas. This is my second invitation. Dawata si Jesus Christ, kaya mong buktong personal manluwas, dili ka mahimong baptist, mahimo kang anak sa Ginoo. Napay mo, isa siyang kamot sa pagdawat ni Jesus Christ. Okay. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo. Nakining mensahe dili mahimong kawang. Hangyoon ako ang matag usa. You can sit it down there. You can kneel. You can come to the altar. Paking istorya sa Ginoo. Dayon maghimo tag commitment nga kining dugo ni Jesus Christ ato ning i-preach ni ang gahom ni ngadto sa ubang katawhan aron makapaton pud sila kinabuhing walay katapusan. Let's do it. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, anaa diha sa ilang tagsa-tagsa kalingkuranan. Wala ko kahibalo sa ilang tinguha sa nagkasing-kasing. Apan ang akong hangyo, Lord, sa matag usa nga amo ning i-proclaim ang gahom sa imong dugo. Mahal mo langit nun, akong ipangamuyo kanimo Ginoo, tagae mi ani nga kasing-kasing, Lord, nga among ipadayag mis mga katawhan ang gahom sa imong dugo. Aman akong ipangamuyo kanimo nining kahaponon, isip imong gitugyanan nining mga katawhan nga ani-ani ning building nga ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, ako nangamuyo nga ikaw nga Dios labing kamahalan maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, amahan, ako nangamuyo kanimo Dios ka nga makagahom na ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan nining panahon na lig-una ang pagtuo sa mga anak, Lord. Kanunay gud mi mo anhe sa balay lampuan aron pag ampo diha kanimo. Dios nga langit nun, kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, salamat sa kadaugan sa panibahang karon. Amen. I hope and pray na blessed us sa Sunday school, much more na blessed us sa preaching service. Amen. Kay karon nagalang sa pagtapos, akong hangyo na matago sa manindugta. Let us sing our last song on the last note. At the end sa itong alawiton, for closing prayer, ato ang hangyon at si Brother Jimbot alang sa closing prayer. Okay, we're going to sing Victory in Jesus, amen, for our last song this afternoon. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory.
All victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Once again, daghang kayong salamat sa matag usa. Salamat sa mga nagtudlo karong adlaw. Much more ang nag-provide sa atong mga pagkaon. Salamat kayo. Ang mga bata nag-enjoy. Labi na gid ang mga adult nag-enjoy. Amen? Don't forget, every Wednesday na tayo service today, we're going to start our service at around 7 p.m. And malipayon kay ta kung mas daghan-daghan ta magtabang kampo diri. Amen? Now for our closing prayer, atong hangiyon si Brother Jimbot. Magkampo ta, amahan mo itong Diyos, kabalan magkampo sa tanan. Ginoo Lord, salamat sin kayo, Ginoo diri sa mga sa kinabuhi. Salamat amahan sa mga blessings ngayong gitras kanamo for the whole week. And we praise you, dear Father, for the messages that na-deliver karong kahaponan amahan gikan sa Sunday School. Andun Ginoo sa preaching service, dako ang pagpasalamat da kanimo amahan. Nga ikaw Ginoo Lord, nagahatag kanamo Ginoo o giya amahan. Labi na Ginoo sa mga pastor nga naga-deliver sa imong pulong. And Lord, ang pag-ampo da kanimo nga katong pulong di katong mulabay nga kawang, kung dili mahimo katong sumbanan Ginoo sa muang tagstagsa ka kinabuhi Ginoo karon sa panahon na. And Lord, ikaw na side naman sa mga desires sa kasing-kasing sa mga kanakan, ang mga na mga desires amahan o nangitag trabaho, ang pag-ampo da kanimo mahan nga ikaw Ginoo magatubag Ginoo sa ilang mga pag-ampo o among mga kaigsuonan Ginoo Lord, layo Ginoo diri sa pagadian, ikaw maga-bless kanila, maga-protect kanila, at sa mga estudyante mahan ikaw maghatag kanila usab Ginoo Lord, ug kadaugan silang pag-eskwela mahan. And Lord, sa pagbulag-bulag karong kahapuna, ay ikaw mag-uban kanamo, uban sa mga malulunda, protection niya matag usamahan, o giyahay kami Ginoo Lord nga ang imuhang grasya mahan o gahom makita Ginoo sumtag sakit kakinabuhi amahan karon sa panahon na sa mga kauban sa trabaho, sa mga classmates sa eskwelahan, bisan pa mahan sa mga kasilinganan. Lord, tabangi kay amahan kay wala kami arang mahimo kung wala ikaw. In Christ we pray. Amen.